We are back to air again, no? So, karon we'll be talking more about the organic programs of the community of Venezuela. Okay, kamay upod si Sir Alfredo Sulit, si Ma'am Gemma Manaay Gaspar, Organic Farmer Practitioner from Barangay Nasugban, Santa Barbara. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, kumusta ikaw? Kumusta ang aton nga barangay? Mayad kag happy, excited man kami nga ma-share naman naman ang aman mga experience sa aman nga farming. Okay. So, mauna natin pa mangkuton si Sir Alfredo Sulit. Actually, si Sir Alfredo Sulit, pero may kunin siya ginag-guest diri sa mga ISFM, sa ako niya programa, Radio Opisina. So, Sir, kumusta subong? Ano ba na aton mga aktibidades subong? Sa may Well, so far, Venezuela, no? So far, we are now on the process of information karabano sa mga farmers nato regarding this expected El Nino phenomenon naton. And then we have set up no sa mga demo farms naton both sa synthetic kag organic farming technologies no. And then we have a scheduled field day no. May ang isa naton ka demonstration farm no on organic agriculture no dito sa Barangay Umambog will be harvested na no kag kanami isang resulta. So I expect nga one of the staff there sa ato radyo no maka-witness gid sining activity naton that will be scheduled on Monday no. Actually it's a holiday pero sige giya ang farming bisan holiday og Venezuela. Mangkot lang ko, Sir Alfredo, ano ang aton nga anihon? Palay ini siya, no? Kay so far, kadamo sa mga reklamo nga once you go organic, tama ka budlay, no? Sa karon through the advent of several technologies, no? One of the company, no, Bonafide Trading Corporation, a company with a principal in Thailand, no? Come into the Philippines, no? Kag isa kita ka nangina cooperator sini nga research nila, no? So, nami man ini siya kay this is a continuing education sa aton mga farmers kay ang technology sang una medyo dumaan no kag subong kanami isang ila technology nga ang kabudlay sang organic farming gin simplified na og Venezuela. Hamal mo kabudlay sa aton nga organic farming. Paano bala sila magtanom sa mga organic naton nga mga produkto? Well, ang traditional farmer, no, once you go organic, no, we have to prepare compost, no, hindi pwede ang chemicals, no, so madamo sa mga labor incurred sa pag-produce, no, o kung pag-proseso sa isa ka pagtanom, no. So wherein, amo na ang hindrance nga kadamo sa nagaumpok nga hindi sila mag-adapt sila nga sistema, no. Pero with the advent of technology, no, so far, damo na sa mga research natin kag this is a research-based technology no Bonafide technology with the use of microbial populations no nga dumaan ini sang lupa no galing kadula nagkaguba tungod sa chemicals naton so ini siya gin-discover sa mga scientists naton sa subong at chimpo kag ara gibutang sa isa ka fertilizer nga sa karon available na for use sa aton mga farmers diri sa Santa Barbara. Okay. So, ang hamban mo kagina sa akon, Sir Alfredo Sulit, ang fertilizer naton, di ba, ang ginagamit naton, wala sang chemical. So, anong ginagamit naton, sir? So, ang traditional nga sistema naton once we go organic, no, it should be mga manures naton, mga hilamon naton na mga gamon naton sa palibot na ginapadunot as long as it is compostable, it is biodegradable, no, pwede gid ini siya ma-convert into fertilizer, no. So, importante lang subong ang walang kindihan sa aton manguma, importante gid og Venezuela ang presensya sa aton mga beneficial microorganisms no nga diin ini sila hindi makita pero kung intindihon naton sila ang very great actor no when we came to agriculture no so importante gid nga ara sila kay sila sini nagakuha sa mga elemento halin sa atmosphere naton nagakuha sa elemento halin sa nagakadulot nga mga substrates naton kag sila actors man mismo sang pagkontrol sa mga balatian kag piste o Venezuela. Oo. Ang nagapanumdum lang ako, no? Kay man sang una, syempre sa mga bata, pagkita sang una. Ang ginahimo na nga fertilizers, actually mga, pasensya sa mga nagkakaon subong, kinahanglan nato ni mitlangon. Mga higko sa mga baka, di ba? Amo ginan siya ang karbaw. Oh, ang
ang mamangkot ko lang dira, syempre bal mo kinala importante yung microorganisms, di ba? Sa aton nga organic farming. So sa diin nato ina siya makita ang microorganisms. Wala microorganisms, no? Present almost everywhere, no? Sa hangin, may ara. Sa lupa, may ara. Sa tubig, may ara. Almost everywhere, no? So, when we say microorganisms, not all microorganisms are harmful, no? So, there is organic agriculture, we mean the beneficial ones, no? Kaya kadamo sa beneficial nga nakabulig mismo, no? Sa aton pagpanguma, sa aton pagpangabuhi, no? Kung naman naan naton, ang nature nato no gintuga ini siya nga with a balanced condition nga may ara harmful, may ara useful. Pero considering ang atong condition is on the ginatawag naton nga balance, ano, majority sa aton diri microorganisms are useful. So kung may ara useful, may ara harmful, ining duha nag-aaway ni sila. Kung lang tawo naton, hindi nagani kinahanglan ang intervention sa chemicals dili kay sila na mismo nagainaway, no? So nagakontrolan na mo lang sila. So ang tendency para mag-prosper ang atong organic farming, no? Padamuon lang naton ining mga beneficial microorganisms para hindi na kita magproblema sa piste kag balatian ng Venezuela. So ano kit bala nga mga tanom, Sir Alfredo, ang pwedeng-pwede sa organic farming? Bala naton nga hindi tanan, di ba? Ano kit bala ang maka-stand sa organic farming naton nga mga produkto? Maluwas sa paray. Well, kung lang taon naton since the time of creation, no? Almost everything nakatubo mo lang, no? May ara gani hambal nga haboy mo lang ang liso pagkaaga. Pwede ka lang makakwan, no? Makakita sa nagatubo na dila, no? So almost everything, no? As long as nagatubo kag duna diri sa aton sa lokal nga condition naton, pwede gid mangin organic plant, no? Para sa aton mga tanom, nga pananom, sa aton mga manguma, kag sa aton man mismo nga mga consumers. Okay, thank you very much kay Mr. Alfredo Sulit. Ay mangkuto naman naton si Ma'am Gemma Manaay Gaspar, organic farmer practitioner from Barangay Nasugban. Ma'am, kumusta ang aton mga pananom sa Barangay Nasugban? Sa tulad, mahambal ko kaninyo nga proud rin ako kay may duro rin ako na obserbahan kung ano gid ang presgin pamangkot mo kay Sir Sulit kung ano gid ang pinakanami nga itanom sa organic. So dugangan ko ria tanan nga klase ka tanom pwede mo gid mabuhi sa organic. Kay ako na-prove ko gid nga nagatanom ako para sa mga violet nga mais nga organic nga nami matamis. Mga sanguna garing tag isa-isa ginatestingan ko lang nakapabulak man ako ka cauliflower kag may isa man giya ka SB karagya nga naka-testing nagkaon napabuhi ko man pero garing wala lang ko nagliwat. So san akin sa organic basta may pagpalangga kaw adlaw-adlaw dyan kaw gina-check mo makaproduce ka gid ka organic nga gusto mo itanom. Saan o ka man nag-umpisa pag pananam ka mga organic naton nga mga produkto? Early 2017. Okay. Kay that time uso ang ano sa farm school, sir, no? Naga-farm school. So, daw ang akon, daw magiging daw activist bala for the farmer. Ginakontra ko ang nagasulod nga mga taga-DA nga maghambal nga kinanglan makaproduce ka tigi amo kadya kahangged nga production nga nakita ko man nga way gid sa barangay naman. Pero sa orihi nagpag-graduate naman ano kami may mga taga-region na open mind ako kay gin pa benchmarking nanda kami. Nga mainom kagali ka mga dahon kakamuti, maaya di ka sa sakit mo, doro beneficial. Tuya ko nag-umpisa gid ma'am. Okay. So mangkot lang ko bala, ano ang mapudlay pabuhion? Ang organic o kung hindi organic? Parehas lang ma'am. Parehas pag, lang. Sa organic ka, sa organic, why ka masyado pest kontinlo lang ang imo nga farm. So, mabudlay ang pag-practice nga sang una nga ginahambal ni sir, ang pag-practice mo gid laborious. Kay kinanglan mo i-hand weed, kinanglan mo gid ang mga pagbunyag mo, tanan gid into sinang una gid nga practice. So laborious gid ka tama. Pero kung pagpapabuhi, depende sa imo nga lab kung paano mo pabuhion ang tanom, ma'am. Okay. Mangkot na ko kay Sir Sulit. Sir, mangkot na ko ang ano kabuhay, for example, na harvest mo ron, no? Kaya hambalan da ko no, lain ko no ang duration kang igatiner katanam sa organic ikumpara sa hindi organic mo. So ano kabuhay ang tiner kang organic nga mga produkto? Well, Gonsuela, no, kung ako pabangkuton mo, no,
ang isa ka tanong, no, may aragad sila sa lifespan, no? Pero when sila nga laton nga organic culture ini siya, let's say ang isa ka production period dyan, no, sang isa ka chemical fertilized nga kwan nga tanom, usually ang programa sang chemical fertilization ng inang dasigay bala, no, ang production insigida dako pero in a short span madula siya. So baliskad naman ang nagakatabo sa kwan sa organic farming nato, no. Although nga parehas nga tanom ini siya, so makita gid nato, no, ang kabuhi sang kon mga perennial crops ini siya na og Venezuela, no, mas madugay ang iya longevity, no, since considered naton ini siya nga madamo bala sa mga beneficial microbes na nagabulig sa iya, no. So amo na isa ka factor nga nagadelay ang iya pagkapatay kag ang iya lifespan mas enhanced nagadugay pa. Para sa dugang nga ihibalo sa aton nga mga tagpalamati, sir, ano ang perennial crops? So maghambal kita perennial crops, may mga tanom nga nagadugay more than 3 years, no, or more, no, parehas sa mga tanom nga iba, no. May ara kita mga annual crops nga good for 1 year lang mapatay ini siya, good for 1 cropping lang gapatay ini sila. So may ara mga binyal nga nagalambot man sila 2 years og Venezuela. Okay. So may, for example, mga nuts naton, sir, di ba? Perennial man na siyang tawag. May mga nuts kita parehas ang coconut naton, this is a perennial, pero may mga mani naton, this is annual lang masyado, no, kay pagkatapos makapangunod ina siya naturally mapatay gid lang ina sila. Okay. So anong example sa mga prutas, sir? Punta naman sa mga prutas. Ano nga mga prutas ang perennial? Let's say paho na to, no, it lasts for a century, no, more than a century, no. Then may halos mga long rooted nga mga prutas, no, lugay gid na ang stay nila, no. Pero kung maghambal kita mga prutas, may mga prutas makita nga short-lived lang pareha sa mga watermelon naton, no? Sa mga talong naton, vegetable sila sa prutas man ini siya, no? So, hindi siya makastay dugay, no? Almost 1 year lang. Kaya mo na ang lifespan nila. So, botang balo ng aton nga mga tanom, nga wala nga in season, nagapamunga. O for example, paho, kabugaw, mga muna bala. Ang muna sa nang bot mga balon sa perennial crops naton. Yes, okay, Consuela. sige, para sa dugang ihibalo sa ato mga pinalangga. Pero kita ko hindi man ako mangunguma. Ito kapag sa ako ng mga ang mga terminologies perennial crops. Ang muna siya duyag naton igaklaruhon bala para man sa dugang impormasyon. So perennial crops, that means ang aton nga mga produkto, especially sa aton nga mga prutas, mga paho, kabugaw, chiko, arab lang hindi mo na kinanglan nga itanom liwat. Nan. Sakto, di ba, sir? Yes. Okay. So, ang watermelon, tana, pag harvest mo, bungkalon mo tanan, di ba? Yes, no? Pero iba natin mga fruit-bearing trees, siyempre, nakabuhay sanda years. Amo ron tawag natin nga mga perennial crops natin nga, sige-sige, ang anda nga pamunga, depende sa season. Yes. Okay, sige. So, sir, ang mangkot ko lang, ano subong inyong ginabisihan, subong sa mga kabarangayan nato, magluwa sa atong information caravan, di ba nakafocus ka mo sa my organic farming naton? So, subong sa diin ka mga barangay, sir, nakafocus? So far, no, kay si Ma'am Gemma, no, kay siya is an avid organic practitioner, no. May aral sa dira farm, no, devoted for organic research, no. Kag sa karon, ang iyang farm ginhimo nga demo farm sang KSK, no, in partnership with Crisil Integrated Farm kag sang SM Foundation, no, nga kung pwede, no, dira itanom ang mga tanom nga safe para sa mga consumers, no, i-produce naton sa organically kag lately will be available sa SM Supermalls. Wow. Imo tumamang taramnan, ma'am. Sa barangay na Sugba. Ano kalapat? Mangkot lang ko. Curious lang. Ano kalapat dumati, ma'am? Actually, ang area nga ginapaano ka naman is 500 square meters man lang ang anak ang sa SMFI sa Telad. Pero kay may sobra pa, hambal ko, paano tadya patubuan hilamon? Kundi ginpasugpunan, so nag-aabot kami siguro mga 700 except sa akon gid nga more than mga 20 to 17 nga organic rigita na pero tupad lang sanda para i-compare mo bala sanda ang transactional, sir, no, nga ano kag sa naka-organic karon nga daan nga stabilized ron tana. So ginapakita naman na talad isa ka akan nga daw mission man kag advocacy nga
mapasunod tabalang iban nga hindi ra kita magsarig nga mabakal kita sa tsinda kay hindi natin manan piraragali kahilo ang ginahaboy nga ang sa tutuod lang gid hindi man ang bato-bato sa langit masama ano magalit ang iban tanga ginabakal sa tinda ginbakal tatulad kahapon ginsprayhan rendan kahilo. So, amoraran ang umpisa ka hilo sa lawas natin. So, ko'y talad, kinakita nanda, happy ako nga, enjoy sanda, and I, sir, nakabisita talad, last week pa, nakabligya gani kami sa TESDA, kag talad, may tuya to sa DA, nga cucumber, nga pesticide free, kita na talad. Talad ba, nga may tuya? kanami. May tuya talad, ma'am. Talad ka nanda to sa office. Tagparang kilo. Tag 60 ang kilo. Nag-sales na ako para kananda. Actually, ang kaghapon, kinangkot ko si Mama Blessy. Kaya, Yes. diba? Bako ma'am, tagpira ang imo nga cucumber. Ay man naman, man gipamangkotin ako sa day na ganyan. Ba't tag 60 ko, no? Tiyang balanda, kung hindi ko no organic, by the way, sa ato mga pinanan ka, informasyon lang. Sa, ay kumangkot ko man sa imo, ma'am, ha? Oo. Ang cucumber, di ba, mahilig kita maghimo juice sa Yes. cucumber, di ba? So, ang balanda, siguraduhon yung inyong ginahimo nga juice nga cucumber, organic. Kay kung hindi, gani, hilo sa lawas niyo. Ano ina siya makamatuod, ma'am? Tamagit ka to, sir, ang mami. Kay manan mo, even sa Milon, ha, sa Sandia. Sang una, nagapapaplant term lang kami mo. Hindi ko pag ibaligya. Kay day nga dyan before, nag-abot si buyer. Ginsprayhan. Hambal ko nahiluan ko na. Bisan gani, sasakyan, ginasprayhan naman. Pero ang cucumber, ti kundi may hilo, magto na yun sa health natin, ma'am, amat-amat. While in sa bata pa kita talad may cancer din. Kaya amat-amat tagin kaon. So ang cucumber tama gid kanami kay ginakaon natin kisa with the ana pa nga panit kay pa style kita lalo pa sa mga restaurant may style gid kita nga kinanglan may green pa. So hindi mo ra nahugasan mga 7 days gid gani dapat sir no kon may synthetic ka pero hindi pa gid good kay na nakaon daron ra ka root mo halin sa root nga imo nga abuno kananda dason ga pesticide ikaw kalalo pa kung hindi nag-uran, so nag-penetrate ra sa lawas natin ang hilo. Okay. So that's why nga kinanglan ang mga cucumber kinanglan kita na nga sa organic kaw kay para kung kanon mo man pahid mo lang kuno sa may imo nga bayo kag usapon din ora kagit problema karan. Okay. Mangkot lang ko, kasi syempre ako paborito ko man ng cucumber. Yes. Actually ako magluwas na ginakaon ko na siya ro, ginaluto. Ginaluto ko pa rin siya. Ginatry ko iluto. 1 minute lang Ginagisa-gisa lang. Pero pwede ha, itry nyo ba ng cucumber nga idaan ninyo kay kanamit kang sabor na. So ang akan lang bala ma'am, for example, kung tanong mo ang cucumber, di ba? Nga organic o ginagamit nga pesticide. Di ba? Ano ta nakalawig magtiner? At the same man kaginhambal sir, may number of days ang dakaran mo. Nga 55 to 60 days or 40 lang gani or 50 gaumpisa ra bunga amat-amat ran. Like dapat kun malantaw ninyo by Saturday happy gid kami kay grabe bulak na ra to pollinator dragkal nga mga buyog so meaning mahanggad pa to. Bag-o naman garing gintanom ran, tudo ginabubo naman kang amo to kagina ang higge ka mga sapat. Tapos ang mga carbonized rice hull kag compost. Tapos gina ano para naman gina dehydrate naman ran sir ka EM which is nga kami man kahimo form of Yakult, yes, and molasses. Okay. So, pag ma-dehydrate mo ran, so ready ka rin magtanom. So, dyan nga daan, sa lupa mo pa lang, safer doon ang imo nga mga seeds. So, pagpahanggad na nga pagpahanggad na karan, may ulod or ano, ga-prepare kami karang ginatuob naman, ang mga dahon, bala ka mga kuan, ginatupdan ra naman, parang asuka nanda, and ang neem tree. Ang neem, ginahimo naman ra nga neem oil, pero talaga hambal ni sir, may mga kuandron nga mapahapos ka lang. Or galaga kami mga akasya, kag mga manunggal, para spray naman sa mga ulod, which is safe man kahit isang una, mabatian ta nga, ang ginabulong ka natin ka mga malam na mga magsakit busong ta or mga ano, mga manunggal man lang man kagasya. So talad, ginataon naman sa tanom kung nagakinanglan sa nakanaman. Okay, so that means, gali, ang why kita nag-spray tig pesticide, pero ang aton na gina-spray, hanggang man sa mga tanom, nga mga duga nanda. Okay, ano matabo, ma'am, for example, kati na-harvest mo ron, di ba? Sampo, ang cucumber, di ba, na-harvest mo, kung inambal mo, kinasprayhan nanda. Anong kinaspray na pesticide? Anong kinaspray nanda? Na-harvest nanda? Na-harvest nanda? May ginabotang sanda sample ha? Like sa grapes nga may formalin dan, ma'am? Uy.
I like sa lettuce, na gusto-gusto tagid magpan sa restaurant, basta crunchy. Pero ano man ano kami nga pa. Ginatong manang. Di ka na ano. Ginatong ay dara sa mga formalin, nga gamay lang, just para nga ma-preserve ang mga crunchy sir, di ba la? Yes. Pero actually, hindi ko karakamaan, bati-bati ko lang man sa extra, kahit di kami organic. O tanan yung mga paborito ng mga Yes, ma'am. Mga Totoo. tanan, ang kikita ko ang lettuce, and ang cucumber. Ito bakit ko karapen sa mga ko. Mga yung paborito kanan. Ginaprotein. Pero na-notice ko sa ginabakal ng mga lettuce, by the way, yung mga adlawan doon nalaya ron. Organic ran. Laban-laban sa organic, pero mo kinanglan ma-expose ang organic ra nga may matini kami post-harvest na dapat mag-amo ka biskan mo butod sa hagin sir no pag di mo pagpainitan para mapaano man kang anang freshness na pala. Kay kun na-expose tinda, kita system nami igawa, about ko nagano promote no. Kay ito nga na may aircon, mabugnaw ang tsimpo so hindi gawasan da batsyag ang karanaan ganda. Pero kalaban sa ambaram tala si Chuna man kung mo makakaan ka organic, kag way ka kimiga or way ka kilala, tanom kagid sa imo. So kinahanglan ikaw kiti yung mananam. Ikaw kiti Ay galing kinahanglan pantay kay basulan. Kasi budlay mo tanang ka kasya kag manunggan. Kaya maran bakit mo ka man. Pwede ka mo balik So, ka. hindi, ati kay gamat-amat, gina-develop ko sandang sa amon lang, mahimo sandang nga business, nga not lang ang pagtanom, kundi, siyempre, may ma-visit ka ninyo, alam ka nakapatid, may kami, ipalawig-lawigan ang kabuhi na sa inyong balay lang. So, yung magkaan lang ka matidya, matamod ang idiot lang sa water. Mamangkot ang kumam, kaya siyempre ako paborito kong lettuce. Paano mo pabuhay ang lettuce? For example, organic ha, hindi tamang baka hindi organic eh. Organic, paano mo pabuhay ang anang kabuhi nga kung ginabutang mo sa parang sa may Hindi naman po kaya 3 kadlaw sa chiller mo, ma'am. Pero kung peras hindi crunchy, tubig, bala butangan mo ice. Kag i-dip, mga pira lang ka minuto, mabalik ang crunchy. Pero higit magpo na magbuhay kita nga crunchy. Mga 3 days, 2 days, kaya ginaobserbahan, kumandan. So 3 days, paano pang nga freshness. Pero after than that, madunot kita nga sa ano. Pero ang pinaka-best, ma'am, sa mga plan naman, matanong kami sa pot. Then, kamutin nyo, HBC ka mo may kwartay, exchange lang bala, amat-amat lang iguntingan ang sa dalom. So, sige, bunyag ninyo, sige, ano ninyo, nagatubo, kung man nga nagatubo. So, mga 1 week or 2 weeks, may supply pa ka mo nga organic. So, ganun, ang ginagawa ng lettuce, may yung matanong sa pot? Or, Yes, ma'am. Ay, Yes, tuwa. kay Tuwa. gaya nagya naman kay patawag kami kang test da kang Tuesday kay anniversary ka 26 bala year ka test da to sa Samora. So gin in the third pa kami ng blessing kag ni San Crisel Farm. Ginagaman to ya. Nakapatid ka na Okay. Pero nakapatid, naman ba, nagatubo, tanang nga nagatubo, buhay katigdahon, naman tubo na siya, nag-ubos. Alam mo. Okay, ano kabuhan, tinir? Sagad ka siguro sir mga 21 to 1 month no. Wow, ito ko namin magbaka. Basta i-sustain mo ka ka bunyag ang lupa na iriman. So, ako paano? Means nga, ano man, nga compost. Kung sa kilid balay mo, batsyag mo, may lupa ka dyan nga daw namin, may nagparatubo, ilamon, fertile pa rin. So, butang ba, mas kaya ano lang galing ang lupa, pwede. Pwede, Hindi kinahanglan niya compost, kaya may mga manure kitang ibutang. Hindi Pero magaling kung kinahanglan. mas better man nga compost, pero kung kasako ng compost, kung hindi ka man mag-dehydrate, sir, no? Kag mag-disinfect, hindi man namin, kay tiyambal, tabalahig ka, to ka mga sapat. So, kinanglan, ibutangan mo man ka mga EM or IMAS. So, kamo mo nagabaligya, kamo no, sa soil para sa farming. Or wala? Sa tulad hindi ka sustain ang may kuan kami mo may ano kani African night crawlers kami may vermicomposting. may vermicompost kami pero hindi ka sustain man nga garden kahit same time may mga backrice kami nga gamay man nga ginatanom hindi ka sustain so dyan lang sa aman project. Okay. So, mangkot ng kumam, actually, halin mo kay Ma'am Blessy, meron kita nga more progress evaluation, di ba? So, tatlo naton by the way ka area, diri sa may Santa Barbara is actually nadala to sa may, tatlo ka area na to is may more progress evaluation. So, barangay ng Sugban, nadala, why? Doc Crisel Farm, Wala. Daga, We have Daga, Crisel Farm, and then I think Buyo. Ano sa Buyo? may isa sa Buyo, that's commercial farm. Okay. So, sir, may ara kang information with regards sa aton nga evaluation for the more progress? Sa So garden far, hindi contest ako na ta? naka-attend sa evaluation process kahapon. In a way, no? Preliminaries pa naman na to. The final evaluation will be February of 2024 pa. Dugay pa gali. So, evaluation pa lang gali ito sa nagligad. Paano ito man? Nagligad nga adlaw. So, evaluation pa lang ito gali. So, ang aton diri sa may Santa Barbara, we have actually 3 locations. Buyo,
ang Crisel, daw daga, pagit may Janman. So, in 2024 pagit gali, abi ko Yes. takan kung talad nga ito igang This is long-range program of Governor Arthur Defense. No? So, dapat masustain nila siya even beyond 2024. Okay. So, at hindi na lang ko umangkot, sir, kaya man ang balong wala ka tayo sa ilang meeting about sa may more progress. So, wala ta kay balo. Kung syempre evaluation, doon nagligad mo, anong na kalkalo, nila matanong sa dalawa, kaya next year pa, diba? So, February next year, kabuhay bala, ang duration, talad, pero ano pa lang. Di ang Yes. mga gintanam na tuya sa evaluation is lananda, wala mo lang to sige po ng tanam nanda. Pero hindi man guro, diba, ma'am? Yes. Ma'am Gems, Yes. di man guro, di ba? Pero ang nabulaan naman to is actually ang talad. Pero siguro pag base may next evaluation pasanda. Or lain naman nga mga tanum. Di ba? I'm sure there are a series of evaluations, no? I think October there will be another evaluation. So, depende sa program nila, no? Dapat damo nga criteria i-meet nato, no? Kay beforehand nga nag-join kita, no? We submitted sang actual design nga manginitsura niya by February 2024, no? Pero before that, ang aton nga program nga situate naton nga inang area by October makakonduct kita dito field day, no? Nga inang nga chimpo makita naton gid ang nagapamuganggang nagid bala mga tanom nato, no? And we will invite ka mga stakeholders, mga estudyante, no, mga enthusiasts sa organic farming to come and visit the area, no, for purposes of replication. Dapat ilugon gid nila kay ina siya nga model, no, dapat ilugon gid for the sustainability sa agriculture sector kag sa health conscious mga people, mga tawo nato, no, nga dapat pwede gid sila magtanom sa organic pamagi bisan gamay lang nga area kag sa sistema nga makita nila. Sir, wala mayara kita sang event on Monday. Ano naman ang bal mo kag The event on Monday, no, will be a field day, no. field day? Mayara kita demonstration farm, no, conducted in several areas of the municipalities, no. Kag ini siya by Monday, no, is harvestable rice na, organic by nature, no. So it is located in Barangay Umambog, no. Boundary na ila sang Yolasana and then going to Saragano, siguro makakalto man dira dito pipila naton ka mga media people, no, para ma-document ining activity naton, no. So we will be inviting some 50 organic enthusiasts, no, mag-witness ang activity kay first of its kind ini siya, no, nga ang chemical farming sa palay gamitan mo lang sang anong kasako nga organic fertilizer enriched with beneficial microbes, pwede na nga makaprodukto ka parehas sang production sang isa ka chemical based nga farming systems. Okay. So, ma-coordinate lang kami kaning mo, sir. Kay base yung padaraman kami itong ato ng mga pinalangga sa may ISFM. At by the way, ano na siya man? Holiday. Holiday, yes. Sige. Ma-coordinate lang kami, sir, pero dyan man lang kamo, di ba? Anong oras Oh, mo yes. isa, sir, inyong harvest? May arakit may field exposure for 2 days, 2 hours, no, dito sa farm gid, no. Dapat ma-witness gid sang individual farmers, no, ang actual nga stand sang tanom. So and then makita gid nila, no, kay inang tanom was never been sprayed with a pesticide, no. And then kalami sang resulta
And then to the point nga nabahaan pa ina siya, no, na overflow siyang digad katagululan. And then ang stand niya, wag siya naghapay, no, bisan pa nga kadamo sang tubig nga nag-agi siya, nagmapaskog nga hangin na naguyop sa iya, no. So sa karon, isa na siya ka eye opener, no, maging first of its kind diri sa Santa Barbara na pwede ilugon gid sa mga farmers nato, no. So come and see, no, dito sa Umambog by Monday, the whole half day activities, no, kay aside sa field activities may ara kitya gamay nga lecture, no, sa isa ka facility dito sa barangay mismo. Sir, mangkot ng cooperative, we're going, by the way, si Ma'am na lang, si Ma'am Gemma na lang. Ma'am Gems, we are actually going to sa may El Nino fenomeno naton. So, ano pala sini ang impact sa inyo nga mga pananong? Sa amon daw so far daw ay pa ko nakulbaan kay tungod nga sa organic kami sa damo nga training may ara na kami preparation, may mga plastic mulching rin kami sa flat naman nga hindi gid nagakinanglan duro nga tubig isa ka kabo or nga sa kabo pwede rin makasustain sa isa ka puno ka tanom or tarong. Tapos may naka-platted man ang iba naman nga tanom. So pag tubig kami magbunyag kami hindi magastos kay naka-direct sanda sa puno nanda. So ang akon kay daw ay pa ko nagproblema kay siyempre daw may swerte kami sa tubig naman may tasok kami. So far daw ay ako nakalbaan sa El Nino kag tapos may mga mini forest man kami nga man naman nga may mga anan kami ka source of water. Kag sang kay nagalagaw man kami tungod nga sa organic naman natabo din nga pwede mo siguro sa Miagaw mararan sanda while sanda garden ako taken nami pa kan garden. So wife ko sigadre bahala ka naman sa pinaniminom kang El Nino. Si Sir Alfredo, Sir mangkot nang ko Sir may mera kita sang rainwater catchment or wala? Well, dito sa ako na, dila sa field day naton may rin water catchments, no? So, initial project sang aton nga Department of Agriculture kag sang aton mismo nga munisipyo, no. So dapat kita daan, no, nga tutukan naton ining rainwater catchment kay luwas pa nga ma-prevent naton ang sobrang baha, no. Kay mahol pa ila sa mga rainwater catchments naton, no. In times nga kinahanglan gid ang needs ang tubig, no. May ara kita alternative source, no, kay mabudlay bala, no. Kay once we talk of agriculture, we mean water as the medium of growth and reproduction, no? So dapat ang rainwater catchment bisan sa mga areas nato, no, kapin pa sa rain-fed areas, no, dapat ipatuman gini isang munisipyo naton kay dako nga bagay in terms of agriculture. Okay. So thank you very much kay Sir Alfredo Sulit sa pag-atag sa aton sandog impormasyon with regards sa organic farming natin as well as kay Ma'am Gemma Manaay Gaspar. Thank you very much. Ma'am, mayara bala ka luyag nga i-promote kung mayara ka mo sa may ibang mga programs. Kung ang magandang gusto ko i-promote nga makilala man kami sa Nasugban kay ja may hindi pa ja association daw naging pangpili ko lang sanda nga kung pwede gani by Saturday may isa ka mo to nga maka-ear early in the morning kay Jan sanda naga do day gid nandara ang pinaka group naman makita ninyo ang outcome kang organic kag sa garden naman kag ang kung ano ka kinami. Sige. Kag makita mo ang sa talad, makita mo to nga ang lettuce mabudlay ipabuhian kung alang-alang ka sa lab mo pero kung may tutok ka sa organic mapabuhi mo. Okay, sige ma'am, bulaan ta lang kakaroon ng mga detalye para man kung may available kami nga tawong pa agtuna namon sa may Sabado. Sir Alfredo Sulit, sir may ara kabladugang luyag idugang? Well, abang na advice sa mga farmers nato, no, mga enthusiasts nato sa organic, no. Sa primero lang mabudlay sa organic farming. But once you have started, you have the mindset, no, continue it kay in the long run. Mas barato, mas manami ang resulta kag we have proven nga organic agriculture should be the agriculture of the future generations. Okay. Ang Sir Sulit, may pahabol lang mamangkot ang atong station manager. May dyan kuno kamo nga plant hack? Plant hack, mga apps national. Actually, ang Department of Agriculture madamo gid sila sa mga sistema, no.
biyan sa computers, no? Computerized na subong operations nila. So, damo kita sa mga branches ng Department of Agriculture nga pwede gid ma-access in ang mga sistema. Okay, so thank you very much, Gid, kay Ma'am Gemma, kay Sir Sulit. Ma'am, panamyaw, ano yung sa ato mong pinanangga ang mga pumuli sa barangay ng Sagban? Napanamyaw ko dyan ang SMFY, kag day Sita Sumugat, sa mga Manaay family, sa Molinos family, na Sansino, kay nang Elna, kay Juban nga taga Tigbawan nga nag-agtugid dyan kag mag-train man sa mga kagawad lamang, kay Sir John Roy, sa kay si Sir John Farol, Executive Assistant 1, Office of the Mayor, kay Mayor, kag kay Ma'am Blessay sa pagsuporta nanda kay nagpangayo gid kami kang bato nga ibubo sa dalan, kay daw may nag-slide gito nga isa ka aman maestro pag ano na nga tama kadanlag ang dalan. So at the same time kay Sir Alan Soliesta nga nag-cooperate, nagsandalang mismo rin diya nagpangayo kang ano kay Mayor nga gin nag-go dayon nagtupa lagi ang bato nga gin ano kag talad nami rin ang dalan kung mag-agto ka mo tuya, so hindi ka mo magdanlag bisan pa mag uran. So may barangay graveling. Oo, kag nga pasalamat gid ko sa SMFI nga nag sunod gid sanda kapag hagad ko kananda, kag napakita ko kananda nga ang pag-garden isa ka nami nga ihimuon marites, kay while naga-gardening sanda, nagakinadlaw sanda, at the same time talad proud kami sa 500 square meters nanda nga ginano nanda as of now siguro mga 7,000 na ang kita second harvest pa lang ka mga pipino nanda, so nagago go pa kag may interest ra gid sanda. Maragi na pasalamatan ko gid sanda nga proud kami sa mga trainer naman kag sa mga kanday Sir Alan nga kung ano ihambal ko kananda nagabuli gid sanda ka assistance para just sa mga farmer nga talaga. Pero kabilog ka mo, ma'am, sa may barangay ng Sagban? Actually 23 sanda duwagi ang sabanwa nga ginpadara ka namon, kag may isa ka taga Tigbawan nga naga-present kita na nga ma-train kita na tuya ka namon. So daw 20 gid ang taga na Sagban. Ako namin lang. Si Sir Sulit, may ara ka Sir Director Miawon, sir? Well, okay lang, no? Sa mga farmers naton, kung pwede, no? Stay tuned na diri sa aton nga radyo, no? Kay every Thursday, regular schedule naton nila for more informations about agriculture. Ma'am Chema, basi may lugit kang ma'am? Salamat lang kaninyo man tanan sa pagtao ka naman ka oportunidad nga makilan-an man kami sa barangay na Sugban sa farming, kag siguro sa kabatian duro ron interest nga magbulig kinada sa mga some other help. Okay, thank you very much, Kid. Kay Sir Alfredo Sulit, ang aton nga organic farming focal person sa Municipal Agriculture's Office, as well as kay Ma'am Gemma Manaay Gaspar.